isa po itong professional high caliber na nagbibreed po ng dogs, mga kaibigan. At hindi lang yan. Hindi lang po siya dog breeder and shooter, pati po yung kalapati and Persian cat breeder. Welcome to the radio station, Sir Val Arriaga, kasama po ni Ma'am Gemma Arumin. At kasama niya po ang kanyang aso na 80K, 80,000 pesos. Matindi. Corgi breed. Yan. Galing naman yan. Sobra, bilib ako. Mabuti pa yan, 80,000 pesos. Di ba? Sir Val Arriaga, kumusta po kayo, sir? Hello po. Mabuti naman po, sir. Good morning po sa inyo, sir. Ayan, good morning din po. At syempre, mag-good morning din po si Ma'am Gemma Arumin. Good morning po sa lahat at kasama ko po si Mikmik, Corgi breed. Mikmik ang pangalan niya. Yes, sir. Oh, okay. Ang galing-galing naman po. At kung meron po kayong katanungan, mga kaibigan, iparating po sa Facebook and YouTube ang ating pag-usapan, how to breed dogs of different sizes. Ayan, itanong po natin, Sir Val Arriaga, sir. Bakit kailangan natin i-breed ang aso po, sir? Ba't kunyari, askal ka lang, pag labrador ka lang. Bakit daw po, sir? Hindi yung askal is askal ka lang, pero depende po sa nag-aalaga yon. Kung mahal niya yung aso niya, yun yung ibibreed niya, di okay lang po. Kung sinasabi natin yung sa pure breed po, kung Labrador to Labrador, German Shepherd to German Shepherd, inaano po natin yung breeding na 100%. Hindi ho tayo nag-ano dito yung lahi ng dogs. Kanya-kanya ho tayong pagmamahal sa ating mga pets. So, ang kinakailangan natin sa breeding minsan is 100% pure. So, kung German Shepherd ang aso, German Shepherd din yung asawa. Ganon din po ang sa Labrador din. Ang Welsh Corgi din, ang hahanapin din nitong asawa later on, Welsh Corgi din po. Kaya ganon po yung breeding. Para 100% po yung magiging anak nila. Hindi po yung may lahing ganito, may lahing hindi. 100% pure breed po yung kailangan natin i-breed po at pag-aasawahin po. So yun ang pinakamaganda na breeding po, sir. 100% po talaga. Opo, 100% pure breed. Kung talaga yung lahi ng aso mo Corgi, then Corgi din po ang magiging asawa, sir. Sir, etong sa screen po natin, sir, no? Eto ba yung breeding po, sir? Kunyari, Bojack, Chiweenie, Dorgi, Opo. Udi, Sheprador. Okay. So, German Shepherd sa Labrador, anong nangyari? Yan. Yan ang maganda ho sa kanila po. Yung ang nagdi-design po dyan, ang tawag natin dyan is design breed. So, ginagawa po nila sa Amerika po. Sa abroad ginagawa nila. Tapos halimbawa, ang aso ko is Chihuahua, tapos ang aso ni Ma'am Gemma is Corgi, at titingnan namin yung kalalabasan, nasa sa tao na po yan. Halimbawa, si Ma'am Gemma gusto niya yung Chihuahua ko, ako din gusto ko din yung lahi ng ano niya. Pag-asawahin ho namin yun, wala hong problema yun. Doon po nagbi-mix. Ang tinatawag natin po is design breeding. Ganon po yun. Design breeding ang tawag po, sir, no? Opo. Sir, how to choose the right dog breed for your family? Meron bang compatibility pagdating sa breeding po, sir? Ay, opo. Marami pong klase ng aso. Kanya-kanya po ng trabaho yan. Kanya-kanya po ng kasi ang sinasabi ko sa mga maghahanap ng pets, kung ano yung gustong-gusto nilang alagaan. Kasi marami pong kanya-kanyang ugali po ng aso po. Ma'am Gemma, yung inyong aso, na-breed ho ba yan o puro yan? Puro ito, sir. Pure breed, Yung Corgi. pure breed na ang papers niya po sa Russia. Camera din. Russia mismo. Sir. Grabe, mabuti pinapasok sa Pilipinas kasi Russia. Import po siya, sir. Imported siya mismo. Yung pagbibreed ba ng dog, Sir Arriaga, kailangan din ho ba ng papeles po, sir? Ay, depende po. Sa ngayon po, kung registered ng PCCI, yun po yung 100% pure. Kagaya nito po, may papeles po yan. Kung galing abroad, ina-affiliate po natin. Meron po tayong PCCI dito, Philippine Canine Club. Yun po yung nag-aanohan tayo ng papeles. Well and good, sir, na natanong niyo yan. Yung mga iba kasi, pagka nabili nila yung aso na may papel, at both male and female may papel, pag nag-asawa po ito, mabibigyan po ng papeles yung mga puppies. Pero may mga iba din na hindi na nila nilalakad. Nasa may-ari po yun kung ilalakad niya yung papel o hindi.
okay lang as long nahawak niya yung papeles ng aso niya, may papel po yun. Pero pag na-breed na nila na hindi na pinapilan, okay lang din po as long na makikita mo talagang pure breed at design breed po yung aso po. Wala ba tayong batas, sir, kapag walang papel, i-confiscate? Ay, oo. Medyo nag-react na si Madam. Wala naman po. Wala naman. Ay, wala naman. Ito. I-flash ko po sa screen para po sa ating mga manonood po ngayon. Ito po yung mga past na experiences po na breeding ni Sir Val Cariaga. Ariaga, sir. Ariaga. Ariaga. Maraming salamat po pala sa credit mention sa mga pictures na isend po ni Ma'am Gemma Ay, Amin. salamat. Thank you. And maraming salamat. Eto, grabe. Ang lalaki na aso. Ayun, di ba? Opo. Sir, madali ho bang mag-breed ng aso? May medyo kahirapan po, sir, kung minsan may masungit na aso, may nangangagat kasi pinakamaselan po na bagay yung hawakan po natin. So, ang trabaho namin, risk din po kasi talagang minsan may kagat din talaga. So, naranasan nyo na bang mahagat po na aso po, sir? Marami na po in 20 years in service, baka 20 na mahigit ang kagat ko sa aso po. So, hindi ganun kadali po, sir, no? Hindi naman po kasi Eto, medyo... may nagpapatanong ng question po dito, Mr. G. Paki-ask nga po si Sir. Ayan, magkano po ang, kunyari magpapa-breed po ako ng aso, pero meron akong aso na German Shepherd. Yes. Gusto ko na i-breed ng Labrador. Magkano po ang charge so kaya? At paano daw po siya mako-contact daw po, sir? Ay, marami po akong contact. Madali lang po ako hanapin kung sa Baguio City po. Valariaga Pets TV, ang YouTube channel ko. Sa karamihang pet shop po dito, tanong nyo lang po yung number ni Val Shooter po ng Baguio. Ma'am, yung gusto nyo po, 100%, pwede pong mangyari yan kung sa inyo po yung babae, well and good, kausapin natin yung may-ari ng lalaki na Labrador at gusto nyo po silang maging design breeding, pwede po yan. Nasa pag-uusap po yan ng may-ari po ng aso. Ang tinatanong nyo po is kung magkano. Ayun, yun na. Yun po yun. Kung pumayag po yung may-ari ng lalaki na kung Labrador po, mga ano lang po, na 2 to 3,000 lang po. Talaga? Ang bayad po. Napaka-affordable po, no? Ang bayad Sakto po lang sa po. shooter ba yun? Hindi, sa shooters fee minsan mag-uusap na po sila kasi kung mga design breed lang naman pumapayag naman po kami sa pag i-shoot ko lang 500 per shoot lang yan or 1,000 3 times na po yon. Depende po sa may-ari kasi, sir, may mga nagtataas lang po ng presyo kung magandang lahi po talaga yung aso nila. Ganun po. Sa lahat po ng aso, ganun po. Kunyari, sir, yung pati po ni Ma'am Gemma. Yes po. Magkano kayo kasi magandang lahi. Opo. Russia pa, di ba? Magkano kaya ang charge pag gano'n? Ay, pag magandang lahi at imported po, sir, ma'am, di ba alam nyo naman po yan? Napakamahal po pag imported po, depende po talaga. Pero karamihan, sir, dahil natanong nyo na yan at may nagpapadesign breed, karamihan po talaga, why don't you pure na lang po? Kung German Shepherd po sakali at German Shepherd ang mas mabebenta, kung magbebenta tayo o ma-appreciate ng may gusto. Pero kung gusto nyong i-design yung aso nyo, nasa inyo po yun. Pwede rin pong mixed breed. Mixed breed, Mixed breed. Yung Mixed design, breed. yung German design. Shepherd at Husky. Pwede. Kunyari, Ma'am Gemma, Sir Val, kunyari Labrador sa Askal, maganda ba ang pwede ba yan? Pwede Malakas parehas na naman aso yung yan. dugo ng Labrador, sir. Lalabas ding Labrador yun. Askal ng Labrador? Oo. Askal Labrador. Grabe isang question po dito. Ano daw po ibig sabihin ng dog shooter? Kasi dog breeder, mag-breed ka ng dog, no? Yeah. Yung dog shooter naman po, ano pong ibig sabihin? Ang dog shooter po, ma'am, kami po yung mag-a-assist ng aso nyo, ma'am, sir. Kami po yung tinatawag nila kasi ang pure breed, nakakulong lang po yan, nasa bahay lang po yan, hindi natin pinapakawalan. So pag mag-aasawa na po sila magmi-mate, nahihirapan po yung male or masungit din yung female. So yun po, kami po yung tinatawag nilang mag-a-assist. Kami po yung mag-a-assist para maasawa po yung mga aso natin. Yan, galing po, no?
Siya ang mag-shoot, sir. Opo, yung i-assist po namin. Thank you Lord, binigay niya yung trabahong ganito po. Eto po sir, how old does a dog have to be bred? Ano daw pong taon sir ng aso? More than 1 year, the best one. Pagka 7 to 8 months, hindi pa pwede. Mas maganda po yung 1 year na siya may get, tsaka ho natin i-breed po. Both po yun, female and male. Ayun, parang eto po sir. Oh. Yan si Corgi. Yes. Si Corgi to. Si Mikmik, yan. Ilang buwan na si Mikmik? 5 months na siya ngayon. Malapit Ma'am na. Gemma, yung pangalan ng papi niyo si Mikmik. Oh. Parang mas mahal yung papi niyo kaysa kapitbahay niyo. Ha? Ayan. may nagpapatanong dito. Mr. G, paki-ask mo si Ma'am Gemma, ilan na pong aso niyong na-breed po, madam? Marami na po. Mga ilan na? Pero may 30 na po, sir. 30 30 to 40. 10 na klase. to 40. In total, ilan po ang aso niyo sa bahay niyo? Si Sir Val lang ang shooter ko. Ang shooter. Matindi, no? Ilan na po ang in totality ang aso niyo? Yung na-breed namin lahat. Yung breed niyo sa bahay. Yung nasa bahay lang, sir? Kung ilan yung aso ko niyo? sa bahay? In total, ilan na po? Mga 30 po, sir. So, pag, kunyari, pumunta kami sa bahay niyo mag-lunch, ang mag-visit sa amin. Hindi pwedeng pumasok doon, sir. Kasi nasa gate pa lang kayo, tatahulan na kayo. Ay, ganun po pala yan, no? Naku, grabe, no? Si Ma'am Gemma, pwedeng bumili ng bagong sakyan dahil sa presyo ng kanyang mga dogs, no? Yung sasakyan ko, sir, katas ng aso Katas ng yun. aso po yung kotse nila. Yung kotse ko po. Ay, talaga? Oo, sir. Kasi pagbibenta nyo ng aso. Oo, sir. Eh kung ilan ang anak nito, sir? 80 ang isa nito. So, nagbebenta po kayo ng aso, madam? Oo, sir. Yun ang negosyo nila. Negosyo namin pala. Matalino. At pinapasalamatan po natin, Ma'am Gemma, Sir Val, ang Yes, sir. yan, Point and Grill, Session Road, Baguio Branch. Meron na po silang unlimited samyupsal Korean barbecue. Alam niyo kung magkano? 299 pesos lang. Pork barbecue po yan. At meron silang pork and beef barbecue, 399 pesos. Now serving sa Point and Grill. Maraming salamat. Ayan. Yung Point and Grill sa Session Road po yan, no? Napakasarap ng pagkain po dyan. At hindi lang yan, sir. Napakalinis. Malapit siya sa Curamed Drugstore po, sir. Okay. Point and Grill muna, mga kaibigan. Pagkatapos mo ng Curamed. At meron din po silang online na delivery. Second floor yung... Compressor along the road mismo. okay. Ganda. Yan. Ayun. At masarap yung bulalo dyan. Ay, may bulalo na May sila bulalo. ngayon sa Point and Grill. Masarap ang pagkain sa Point and Grill. Binabati po natin Sir Nelson Rodriguez at si Ma'am Rodriguez ng Point and Grill. Maraming salamat. Eto, isang katanungan po eto para po sa inyo, sir. Paano daw po yung, meron na bang art ng pag-choose ng breeding? Kunyari, meron po kayong kliyente, tinanong ko yung gusto magpa-breed. Can you suggest na etong mas magandang combination? Oo, marami po yun. Lalo pag sa small breed, marami po tayong may re-request po. Depende po yung gusto ng may-ari po, kung anong klase yung aso niya, kung anong magiging gusto niyang aso, kung magga-guard dog ba, o magiging pet lang ho sa loob ng bahay. Ganun po yun. Marami po tayong variety of breed. Marami na tayong breeding sa sa mga small breed, lalo na yung panloob po ng bahay. Marami pong may di-design po yan na small breed. Small, medium, large po yun. Marami po tayong masasuggest po dyan. Sir, gano'n po katagal ang mag-breed ng aso po, sir? Ay, napakabilis po ang aso. Pag imimate po natin ang aso now is sa October 17, 2 months lang po. Manganganak na po yung aso in 60 days. Talaga? Yes, ganun po kabilis. Matindi. So, gano'n kabilis, no? Po. Ma'am Gemma Arumin, nagbibreed kayo ng aso, madam. Maganda ba tong negosyo? Oo, sir. Nakabili na kayo sakyan, eh. Oo. Oo naman po. Oo naman po. Pero mahirap din, sir, kasi mahal ang dog food. Yung dog food. So, magkano ba ang... Nakaka 10,000. magkano ang budget meal na? 10,000 Budget kami meal? ngayon a week. Monthly. Yung Week, ay kasi, oo nga pala, sa dami ng aso. 10,000 a week na po yung dog Dog food food. ko. 13, kasi sa 30 na aso po, no? Oo. Tsaka, sir, kumukuha pa ako dun sa palengke ng intestines ng baboy para ihalo sa dog food.
Niluluto pa. Yung sarili niyong pagkain, magkano nagagastos nyo? Kada buwan. 1 kilong rice lang. 1 kilong rice Sa maghapon, no? sa maghapon. Pero Grabe yung aso. yung mga aso, sako-sakong dog food, binibili ko, sir. Mas mahal po. So, mas magastos pala, mas ginagastos niyo yung inyong dogs. Mas magastos, sir. Kung minsan sardinas na lang inuulam namin. Ang sarap po kasi pagka-aso. Pero grabe, madam, nakabili kayo ng sakyan, no? Binabati pala natin. Ma'am Gemma, pakibati po, nakikinig po ngayon. Ay, hello po kay Dalen Bawengan. Yan, maraming Hi salamat. po, Ma'am Dalen. Yan, good morning po. Daming katanungan. Mr. G, paki-ask nga po si Sir. Ayan, Sir, delikado ba mag-breed ng aso? Ay, hindi naman. Kailangan bang expert mismong humawak niyan? Hindi naman po, depende po sa aso kasi may kung ano po yung tanong niyo po yung kung delikado. Depende po sa aso kung ma'am, kung yung guard dog po, yun po yung medyo delikado po, risk po kasi guard dog is a German Shepherd, Belgian Malinois, Rottweiler, Doberman, yun po yung medyo risk. Pero sa awa ng Diyos naman okay naman po kasi hindi naman lahat ng aso talaga is matatapang. Napakabait po, basta 100% pure breed po. Madaling itain. Ayun. Madam, ano bang mas madaling itim sa inyo? Yung German Shepherd po, very friendly. Yun. Talaga? Kahit stranger, very friendly siya, yung German Shepherd, sir. Ano yung matapang ho ba na aso, Sir Val? Chow chow din. Napako, nangangagat po talaga. Chow chow po. Ako pagkatingin niya, chaw-chaw Chow chow po talaga ang nangangagat. Doberman at saka Rottweiler kasi guard dog po talaga yung mga yon. Tapos, Ganun pala, no? Opo. Mamigay muna tayo ngayon ng 6 kilos of rice at babasahin ni Sir Val ang ating winner. Yan, sir. Yan, ang winner po natin, si Arlene B. Pakwaden. Salamat po. At Ma'am Gemma, paano i-claim ang 6 kilos of rice ni Ma'am Arlene? Ay, yung 6 kilos po, ay kiklaim sa Vice Mayor's Office tuwing Monday, 2 p.m. Ayun. So, isa po palang pakiusap po natin. Magbibigay po tayo ng paloob na 1 week sa claiming kasi bigas po yan eh. Kailangan ma-dispose ka agad, no? Sir. Di ba, madam? So, Bali, next Monday. starting Monday, pwede na nilang kunin hanggang Friday. Kasi bigas po yan eh. Kailangan ma-dispose po talaga. Yung plancha kasi, okay lang. Dumatawa si madam. Ayan, ano po mga questions nyo? Ako, napakaraming question. I-check nga po natin ang question po dito. Ayan, sir, may na-try na ba na breeding daw po? Medyo nagtatanong lang po, sir, no? Meron daw, di bang breeding ng aso na artificial insemination? Ay, marami na po yun. Lalo po pag mga imported po ang aso, na artificial na po nila. Pag lalo kung ang tawag namin sa ari ng babae is inverted, napakaliit po. Kaya ina-artificial po namin. Sir, yung askal, maganda bang specimen for breeding yung askal? Pwede naman po, depende po talaga sa may-ari yun. Kasi ang askal is talagang ano po yan, napakalakas po ng nandiyan dyan sa labas. Sa praktisado ng askal po, hindi ho sinushoot ang askal kasi marunong na siya eh. Lalo kapag minsan nakakatakas sa gate natin, nakakalabas. Yes, sir. Nakaka-practice na po siya mag-isa kaya hindi na namin siya ina-assist. So, updated na po mga askals po ngayon. Opo. magandang news po yan. At pinapasalamatan po pala natin, Ma'am Gemma, Sir Val, ang MG Medrano Rice Center. Yes. Yan. Meron po silang, matatagpuan po sila sa Central Bakaking Marcos Highway. Meron po silang branch po dyan, Engineers Hill, MLC Building, San Juan Street, Baguio City, Kilometer 3 and 4, La Trinidad, Benguet. Napakasarap ng bigas po dyan at mura. I-contact lang po si Sir June C. Medrano. Ang kanya pong numbers ay 0917-562-2749 or 0922-803-7017. Ayan. May nagpapatanong dito, sir, ano daw pong maipapayo nyo sa mga gusto mag-breed ng aso na wala pa pong experience? Yun, Ayan. ang magandang katanungan po. Yun po, lagi ko hong sinasabi, tignan nyo muna yung lugar nyo po, yung facilities,
kung ano po yung kakayanin yung i-breed. May maliit po tayo, may medium size, may large breed. Pusuhan nyo po yung aso kung gusto nyo siya talaga. Kasi ang una dyan is, dapat gusto niya muna yung asong i-breed nyo. Kasi marami pong klase yan. Yun ang maganda. Para pag inaalagaan nyo po yung aso, nando doon, nag-enjoy na kayo as a pets, i-breed nyo siya at pwedeng pang negosyo. Marami pong klase ng aso, hanapin nyo lang po. So may mga times ba na pumapalpak po ang breeding ng aso? Kunyari pag pumalpak, maaari ba magkasakit po yung aso? Ay, malayo, depende po yan. Kasi po, nasa pangaalaga po natin yon. May mga pumapalpak, hindi naman tayo 100%. Pag sinut natin, manganganak na kagad. Hindi naman po. Pero, more on, pag alam na natin yung proseso, kung paano magre-regla, kasi dun ho natin sila ini-stud, breed, tsaka ho na natin mag-aantay ng 2 months dun. Dun ho natin makikita. Pero, hindi naman po 100% buo. Hindi naman karamihan nagkakasakit sa mga ganung bagay. Hindi naman po. Mga kaibigan, iba pagkausap natin ng expert. At syempre, iba yung kausap natin yung maraming aso, expert din. Ma'am Gemma, pakibati po, meron pong greetings po ngayon. Hello kay Dalen Bawengan. May message po, madam, Salamat sa pagbati, mga sirs, ma'am. Good day po sa inyo. Ayan, sir, sa Baguio po, sir. Yes po. Meron na bang grupo sa Baguio na nagbibreed ng aso po, sir? O seldom po, konti lang talaga yung mga expert na pinupuntahan ng mga tao po rito na para makapag-breed ng kanilang mga aso po, sir? Sa 20 years ko po dito, experience kong to sa breeding po, napakarami na pong breeder dito sa Baguio. May mga umaakyat na rin po dito na hindi taga rito sa Baguio, nagbi-breed lang kasi maganda po ang klima natin dito. Oh. Napakarami na pong breeder. Mga backyard breeder, may mga big breeder din tayo. Pero sa tagal na natin sa trabahong ito puro malalaking breeder yung pinupunta natin. Puro kennel po, yung maramihan talagang aso. Kaya schedule po yung nangyayari sa amin. Although marami na rin kaming breeder dito sa Baguio, marami na rin kaming shooter na nag-a-assist. Salamat sa mga kasama kong shooter. Shout out kayo dyan, mga shooter na kasama ko. Mabuhay ang pagbibreeding natin. So, yun po sir. Marami po ng shooter sa Baguio. Maraming salamat, sir. Opo. Pero ba tayong kumuha ng update kay Ma'am Gemma Arumin? Yung online petition about yung dog microchipping. Ano po ang resulta po ngayon, madam? Second reading na po sa session. Second reading na po sila sa session hall. Okay. So, ano pong makaganapan po? Pinag-aaralan pa po ni Vice Mayor. Kasi may mga ibang nakalagay pa sa Ordinance 60 Series of 2020. Hindi lang po yung against dog microchipping. Okay, para lahat makater po, no? Oo, sir. Maganda. So, para nakakangiti na po kayo ngayon. Ay, si sir naman. Ayan, di ba? Mga kaibigan, Sir Val Cariaga. Ariaga po. Ariaga pala. Opo. Cariaga po, no? Ariaga. Walang si. Walang Tama si. Ayan, no? Ariaga naman nakalagay. Ariaga ba nakalagay? Mm-mm. Okay. Ikon po natin. I-correct po natin, mga kaibigan. Ariaga, no? A-R-A. Opo. Yan po. Ayan, tama naman sa Val. Val Ariaga. Ariaga. Sir, kailan po kayo nag-start na mag-breed ng aso at maging shooter? Paano po nangyari po yan, sir? Una, naging pet lover ako. Tapos, that was 1990. High school pa po ako, mga askal. Kasi takot po akong bumili ng imported. Wala po kaming pera. That's the time. Kung yung itatanong nyo kung kailan ako naging breed, yung pure breed na po, way back ho, 1998 po, 1997, pitbull, ang mga aso ko. Tapos nalaman kong medyo nagkaintindihan kami ng labrador ko, naging trainer po ako bago po ako naging dog shooter. Kaya 1999, 98, 99, year 2000, hanggang ngayon po, yun na yun po yung hanap buhay ko, 2020 na medyo may edad na po tayo sa work of breeding and shooting po na trabaho. So, sir, in totality, ilang taon na po kayo nasa
breeding na industry. 22 years po na sa breeding po. Grabe, yan ang expert. Sa shooter is 20 years na rin po. Matindi, no? Yung first po na aso ko, binili ko po kay Sir Val. Ah, okay. Yung Siberian Husky ko po, 2008. 2011. Ah, 2011. Si Peanut. Oh, 9 years ka na. Ang dami. Oo. Grabe. Iba kasi pag trusted ang kausap mo, madam, no? Yun pong anak nung husky kong first na binili ko kay Sir Val, 8 po yun. Pinambili ko po yun ng motor. Yung mga anak niya, no, yung pinagbentahan ko. Gusyante talaga kay madam. Wala daw masensya sa aso. Si madam. Pero umasenso si madam, Oh, mabilis sa surprise. sakyan niya. Opo. Magkano yung sakyan na naipundar nyo dahil sa pagbebenta ng aso, madam? Matanong ko nga po. Confidential. Kasi modelo yung sakyan ni madam eh. Parang modelo pero parang second hand na rin po. Ayun, siguro may... Para na rin, may 400 po. Dahil sa aso lang yan. Oh, 400,000. Grabe ah. Yan ang Second hand naman po yun. yan ang talento, madam. Yan ang skills. Yan. Iba yung puro utak lang eh. Tama. Iba yung diskarte. Opo. Nagko-collect din ba kayo ng askal? Meron po akong askal sa bahay, 2 po. Pero yung term ba, askal ba talagang term para sa kanila or ano? Aspen. Aspin ba? Aspen. Ang sa amin pag sinasabi ko home dog Ay, Kasi home dog. nasa nasa loob na ng bahay yun. Yung mga askal yan, makikita mo sa kalsada kaya. Pag nasa labas po, no? Opo. Pag nasa bahay, home dog. Opo. Okay. Mga kaibigan, sa ating pagtatapos sa ating radio program, una kukunin po natin ang mensahe ni Ma'am Gemma Arumin. Ano pong inyong mensahe sa mga ating kababayan po na nandun po ang kanilang syempre care para po sa ating mga asong inaalagaan po, madam? Kung may balak kayong mag-alaga ng aso po, yung talagang nasa heart nyo po ang pag-aalaga. Gustong-gusto nyo yung aso ang alagaan nyo. Yung parang pet nyo na rin sa bahay. So, yan ang boyfriend niya. Oo, sir. Ay, tabi ko pa ito sa higaan. Being pet lover. Yan, maraming salamat, Ma'am Gemma Armina, sa inyong suporta kay Vice Mayor Olowan. Yes, sir. All the time, sir. Salamat po talaga. At syempre, galing kay Sir Arriaga. Sir, anong maipapayo niyo, sir, sa mga gusto rin mag-breed ng aso? Ano po ang inyong mga reminders po sa kanila para po makapag-start po sila? Ayun, bago ko po sagutin yan, para madagdagan po yung kaalaman natin sa aso, may YouTube channel po ako. Ay, anong YouTube channel niyo po, sir? Valariaga Pets TV. Yan, paunti-unti na pong lumalago. Manood po kayo. Marami pa po kayong malalaman kung tungkol po sa breeding. Ayun. Yes sir, ito na po yung sagot sa katanungan at may papayo ko. Kung gusto nyong mag-alaga tulad ng sinabi ni Ma'am Gemma at gusto nyong mag-breed, tignan nyo na muna po yung eksakto dun sa lugar nyo, yung makakaya nyong i-breed at saka yung gustong-gusto nyo pong aso. Kasi po sir, pag inalagaan mo yung aso at nag-e-enjoy ka, hindi ka ho magsasawa kasi po ang mag-aano dyan is napakakulit ng aso. Nandiyan dyan na rin po yung paglilinis, araw-araw po yun. Pagpapakain, araw-araw po yun. Alam nyo po ang aso, sinasabi nila na madumi sa loob ng bahay, mabaho. Depende po yun. Dapat mag-alaga po tayo ng maayos. Yung aso ni madam, ang linis-linis. Opo, Mas ganun. malinis po Sa loob sa... ng bahay po, po ito, opo. sir. Mas malinis po sa kakilala ko. Ganun po. Yes, sir. Kaya dyan, nandito po yung suporta namin kay Vice Mayor na nandito po kami. Salamat po sa pag-invite, sir. Na nandito rin po kami sa para sagutin yung katanungan ng magbe-breed ng aso. Yan po. Kung magbe-breed po kayo ng aso talaga, start nyo po yung gusto nyo talaga yung aso na breed. Kasi marami na hong klase ng breeding. Baka basta aso-aso lang, makakuha po kayo ng ayaw nyo po, madali po kayong magsawa. Dapat po, tignan nyo yung trabaho ng aso na magiging banding nyo. Kasi may mga makukulit na aso, may dapat iwalk na aso kung aalagaan. Meron din yung pangbahay lang din na maliliit, medium, large. Ganun po yung breeding para just in case na mag-aalaga na po kayo, hindi po kayo magsasawa sa mga aso na araw-araw pinapakain, araw-araw nililinis. Minsan talagang kailangan din po natin ilabas ang mga aso
na i-walk po para sa ganun maging banding nyo na rin at saka siya na makaka-exercise rin. Kung magbe-breed na po kayo, ayan, kung mahirapan po kayo, yun na po yung trabaho namin, i-assist namin bilang shooter. Kung makulit po yung aso, bilang trainer, nandito rin po kami. Maraming salamat pumuli sa pag-invite nyo, sir. At So, salamat po. maraming salamat sa nandito tayo sa stasyon na ano. At mga kaibigan, subscribe na po kayo sa YouTube channel Yun. ni Sir Val Arriaga Pets Yan TV. po. Ayan, ngayon na-check niyo po sa YouTube. Maraming salamat. Sir, meron din kami RGO Kennel. RGO RGO Kennel. Kennel. Opo, yan din. Ano din yan? Check Sa na akin natin to. RGO Kennel. Ito ba yung Restless TV, madam? O yun, Yun. Restless TV ang YouTube channel din namin. Sige, i-flash nga po natin sa screen para makita po natin. Kung gusto niyo bumili ng aso, nandiyan po si Ma'am Gemma Arumin. Ayan, at susunod niyan. Andyan na rin po lahat yung pagkikare ng dog, lahat about dogs. Ay, eto. Restless All about TV. dogs. Yan, tama. Yes po, All about dogs yan. all about dogs. Maraming salamat po. At syempre, ang inyong oras po para sa programa ni Vice Mayor Loan, maraming salamat. Thank you din po, Sir William. Salamat, Ma'am Gemma. Salamat din sa inyo. Ay, salamat po, sir. Nagbabalik po ang isang guri mo kay Vice Mayor Loan by next week. Happy weekend. Weekend. Goodbye. po. Bye-bye.